So yon mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw sa ating lahat. At eto, pag-usapan natin itong pangbabara, pangsasabon ni Karen Davila dito sa sa isa sa mga congressman na parang pinagtatakpan si Saldico. At itong ibang mga congressman na involved rito sa nakawan sa flood control. No, grabe, alam nyo, dito natin mas lalong napatunayan mga banateros na ang pera ng Pilipinas ay sobrang dami. Pero gawa ng mas marami ang kurap, kaya talagang mas humihirap ang bansang Pilipinas. Alam nyo, biruin nyo at sa totoo lang etong pagpasok ni Pangulong Duterte, etong pagiging presidente ni Pangulong Duterte, dito natin nalaman na trilyones, bilyones pala ang pondo ng Pilipinas, ang pera ng Pilipinas. Kasi noong mga panahon nila Erap, Gloria at Ninoy, ay kadalasan naririnig natin sa kanila yung milyon lang ang napag-uusapang mga budget. Pero nagulat po tayo nung naging presidente na etong si Pangulong Duterte, ay doon na natin nalaman na bilyones at trilyones pala ang pera ng ating bansang Pilipinas. Alam nyo, yung pagtaas ng utang ng Pilipinas, kung inilaan talaga sa mga proyekto na maayos yun at na pagawa talaga yun, nagamit ng maayos yung pera na yun, talagang alam nyo, baka isa na rin tayo sa mga sumusunod sa isa sa mga magagandang bansa sa Pilipinas. Kaso nga lang, ang malas natin dahil sobrang daming corrupt sa bansang Pilipinas. So dito nga ito sa video na to, panoorin din natin itong pahayag ni Sir Ted Filon. Oo, ito yung mga tao na na talagang maaasahan natin na hindi sila one-sided, kundi neutral sila sa mga nagaganap at nangyayaring issue sa Pilipinas. At dito nga, bandang huli, itong papanorin natin, itong kay Karen Davila. At ayun, kung makikita nyo, nandito pa rin po tayo. Yan, sa napakagandang view natin sa likod, na sobrang lakas ng hangin at naglalaglagan ang mga dahon-dahon ng kawayan. Alam nyo, sobrang fresh talaga dito at nakakawala ng stress at nakakapag-focus ka ng iyong trabaho talaga pag nandito ka. Nga lang, ang problema ho dito ay yung wifi. Gawa ng kaya nakaganito tayo, hindi tayo katulad ng ibang setup na ginagawa natin dati kasi sa yun, sa bahay po yun. Pero may bahay din naman ako dito sa Bicol. Yun nga lang, mahina ho ang wifi dito, wala pa po tayong wifi. Kaya nangyayari, mano-mano muna tayo. Pero at least kahit papano, nandyan naman ho kayo, mga DDS, mga Duterte supporters. Shoutout na rin sa mga basher, mag-like kayo, mga hayop kayo. Para kahit paano may napapala kami sa inyo So alam ko naman na yung mga ibang OFW dyan gustong-gusto yung mga ganitong view, gawa ng namimiss na rin nila ang kanilang mga probinsya. So dito nga, unahin natin itong pahayag ni Rowena Guason. Alam natin si Ma'am Rowena Guason, hindi ito DDS. Alam naman natin na ito ay Pinklawan. Pero ang kinaganda ho dito sa taong to, bukod sa sobrang bait, kasi talagang kahit sino tanungin mo, nakakakilala sa taong to, ay talagang sinasabing sobrang bait nitong si Ma'am Rowena. Ang kinaganda ho dito kay Ma'am Rowena, kahit siya ay Pinklawan, hindi po siya ni minsan, or hindi ko lang alam baka hindi ko lang din napanood, pero ni minsan po hindi niya ho binanatan si Pangulong or si BP Sara Duterte. Hindi ko ho narinig. So pero alam ko na ito ay Pinklawan, pero alam nyo, napakaganda ho nun. Sa totoo lang, kaya kami mga banateros, hindi ho kami pumapatol sa mga vlogger. Bukod sayang sa oras namin, dahil napaka-importante ho ng bawat oras ng mga banateros brothers, kaya hindi ho kami pumapatol sa ibang mga vlogger na binabanatan kami, kasi unang-una ang ginagawa lang naman namin dito, magbalita ng katotohanan at banatan yung mga fake news, banatan yung mga
talagang maituturing mo na alam mo yun, yung malayo sa katotohanan, no? So hindi namin para ubusin yung oras namin para sa ka-fake newsan lamang, no? So yung ibang mga vlogger dyan, alam ko maraming mga vlogger na talagang bumabati ko sa amin, pero wala kaming pakialam sa inyo. Sayang ang oras namin pag pinatulan namin kayo, at wala rin naman kami magiging views kapag kayo ang naging video namin or kayo yung nasa video namin, kaya asa na lang kayo, ha? Oo. So ito, simulan natin dito kay Ma'am Rowena Guason. Pasok. 15 na contractors, 15 lang ang naka-corner ng flood control project funds. Dapat po suriin din. Hindi lang po sa taon na ito, Tama. kundi sa past 5 years. O kaya sa past 3 years na lang na si BBM ang presidente. Ito po mga congressman na contractor din. Ito po ang nambababoy sa ating party list na sistema. Of course, i-add nyo na dyan yung mga political dynasty, kagaya ni Romualdez, Uy. na hindi lamang siya ang congressman. Nagdagdag pa siya, asawa niya, Aba. at anak niya, at kanyang kanang kamay. Hindi, alam niyo, wait lang bago ko putulin ko lang kayo. Alam niyo, ang tindi din ng mga Romualdez no? Biruin niyo hindi ko lang din alam kung talagang binoboto sila ng taong bayan o dahil binoboto sila dahil kada eleksyon nagkakapera yung mga tao dun sa Tacloban. Pero nagtataka lang ako. Alam niyo ho ba na ang Tacloban ay isa din, kung ang Pilipinas ay napag-iiwanan na ng ibang bansa, sa bansang Pilipinas napag-iiwanan naman po ang Tacloban. Lalong-lalo na yung palengke nila, mga cover court. Ngayon mga cover court sa Maynila, sa iba't ibang lugar, up and down na. Ilalim palengke, nasa taas na yung court at aircon pa. Pero biruin nyo, napakalaki ng pondo na nilalaan sa Tacloban. Pero wala kang nakikitang pag-asenso. Partida nandiyan na yung nakaluklok yung asawa niya. Nakaluklok pa si Martin Romualdez. Nakaluklok pa yung anak niya. So ibig sabihin 3 na sila. So sa 3 sila, hindi nila magawa ng solusyon ang problema dyan sa Tacloban. Lalong-lalo na yung palengke. Tingnan niyo yung palengke nila. Sobrang dumi. Sobrang luma na. 19 kopong-kopong pa ata yung ano na yun, yung palengke nila na yun. Yung mga kalsada, lubak-lubak. 'Di ba? Ako po, hindi ko po nilalait ang lugar ng Tacloban. Ako po ay nag-concern lamang na sana mapaganda ho ng mga Romualdez yung Tacloban kasi ang tagal na ho nila dyan. Biruin nyo simula pa sa tatay, nagsimula pa nga ata sa lolo, diba? Nagsimula sa lolo, sa tatay, sa kanya, ngayon sa anak niya na, sa asawa niya. Pero ang Tacloban, walang pagbabago. Diba? So nakakalungkot lang, nakakaawa yung mga kababayan natin diyan na ang namuno ay walang kwentang politiko. Long congressman din sa party list nila na tingog. Saan ka makakita? Yung dating speaker. Wala namang party list yun. At ito po ang sanhi. Ito mga congressman na siya ring kontraktor ay sanhi po talaga ng talamak na korupsyon na ng Pilipinas, sa Pilipinas. Ito ang number 1 nating problema. Totoo yan? Corruption. Kung kaya wala na pong naiiwang pera at tax na lang ng tax ang gobyerno. Wala na pong binibigay na pondo sa budget para sa mahihirap, para sa kalusugan ng mahihirap. At sa mga long-term projects na sana ay totoong pinag-aralan at talagang totoong makakapagbigay ng mga trabaho sa ating mga kababayan at mag-earn naman ng income sa Pilipinas, sa ating bansa. Ito po talaga ang problema natin yung corruption. 3 years na si BBM.
Saka lang niya na-realize na talagang sobra na, tama na. Alam niyo yun nga yung pinagtatawanan din. Hindi lang ako ha. Hindi lang ako kundi ang buong yung mga netizen na nakahalata diyan. Ang tagal-tagal na eto isipin niyo ha. 2024 national budget, 2025. Nung 2026 national budget, bigla lang nagkaroon ng idea at napaisip si Marcos Jr. na may nangyayaring korupsyon sa issue ng flood control. Samantalang dumaan na yung 2024, 2025, tapos eto na nga, yung 6 trillion na naman ng 2026 sa edukasyon daw, sa education, for education, di ba? So, kung iisipin nyo maigi, ilang taon ka nang nakaupo dyan, alam mo na pala na may nangyayaring korupsyon at anong ginagawa mong trabaho, bakit hindi mo namalayan yun? Bakit ngayon mo lang namalayan? Ito nga yung hinala ko dyan mga banateros Ang hinala ko ho dyan, baka hindi kaya umaaksyon etong si BBM, baka may parating na pinakamalaking issue or pinakamalaking revelasyon mapatungkol sa kanila. Or kaya kay Martin Romualdez, kaya ginagawa niya to para tutukan ng taong bayan. Kasi ito na naman, meron na namang nilabas, di ba? 6 trillion. Okay, sana wala naman sanang problema yung na yan. Wala namang problema yung pondo. Ang problema kasi diyan, hindi nagagamit ng maayos. At mas malakas pa yung nabubulsa ng mga kandidato kaysa sa napapakinabangan ng mga tao. Ayun yung problema ho kasi dyan, no? Biruin nyo ang tagal mo ng presidente, 3 years ka na, tapos ngayon mo lang nalaman. Tsaka ito pa, isipin nyo maigi. Kung ginawa ng mga congressman ngayong 2025 budget, nung 2025 budget na nambulsa sila or nangurakot sila ng pera ng taong bayan, ibig sabihin, ginawa din nila nung 2023 at 2024 yan. Isipin nyo maigi yun. So, ibig sabihin, hindi lang national budget 2025 ang dapat pag-usapan, kundi pati 2024 tsaka 2025. 2024 tsaka 2023. 'Di ba? So dapat pag-usapan din ho 'yun kasi kung nagnakaw nga sila Kung nagnakaw sila ng 2025, maaaring nagnakaw sila ng 2024 at 2023. At alam ko naman din kung ano yung nangyari nung 2023-2024. Busy sila na i-impeach si Vice President Sara Duterte at dalhin sa dahig si Pangulong Duterte. Di ba? So ganun ho yung nangyari noon. Kaya tayo, yung ibang mga Pilipino nalihis, hindi nila napansin. Ngayon nga sa totoosin, etong kunwaring pagpupursige ni Marcos Jr. na na tawag dito na malaman kung sino yung mga kurakot, kung sino yung mga nagnakaw ng pondo. Ano rin ako dito, duda din ako Baka, kasi to, baka mamaya diversional tactic lang to Kasi may pinagtatakpan. Diba? At pwede rin, maaari. Pwede rin yung issue kay Lisa Araneta Marcos na dawit siya sa pagkamatay ni Paulo Tantuco na na-overdose ng pulburon. 'Di ba? So pwede rin 'yun na 'yun ang dahilan din kasi talagang tapos may mga lumabas pa na balita na pumunta ng Amerika etong si Pangulong Marcos para tapos yung kahihiyan pa nila doon sa tarif na merong 19% na ang tarif ng Amerika samantalang tayo zero tarif. 'Di ba? So doon talagang itong ginagawa ni Marcos Jr. Ito ay talagang isa din sa mga diversional tactic na ginagawa nila para may mga issue tayo na makaligtaan. So yun, tuloy natin. Tigilan na. 3 taon? Tulog lang? Ang presidente natin? Hindi niya alam na ang GSIS pala natin kung saan ang ating mga insurance ay nakasalalay dyan ay ilagay ng chairman at ng mga direktor ang 1 billion sa isang online gambling company. Nako. Hindi alam ni BBM?
Eh wala nga siyang alam. Kung ganyan. Tapos kung maka-iling-iling lang siya, eh para siyang, well, you know, I didn't know that. I didn't know that. Eh, you didn't know that? So ibig sabihin, totoo yung sinabi. Alam nyo, ito talaga. Alam nyo, sampal ito talaga. Itong ginagawa ni Marcos ngayon. Sampal ito na medyo nakakatulong din ng konti dahil malalaman natin kung sino talaga yung mga hudas sa gobyerno. Sampal to kay Marcos kasi kung matatandaan nyo yung sinabi ni Pangulong Duterte noon na weak leader, walang alam, no? So ngayon nagkakatotoo na. At siya mismo ang nagpatunay nun sa sarili niya na siya ay weak leader at walang alam. Biruin nyo, 3 taon, ninanakawan ka na, 3 taon ka ng presidente, mag-4 na taon na. Ngayon mo lang nalaman na ninanakawan ka, na tinatarantado ka ng mga nasa baba mo, na hindi ka nire-respeto ng mga kaalyado mo, na binabastos at ninanakawan ka ng mga kaalyado mo. Kasi ito kung sakali man na mapatunayan at maakusahan ng ibang mga kongresista or congressman na nagnakaw sa national budget or sa budget ng flood control, ang putok pa rin yan, ang sisi pa rin yan, kay Marcos pa rin. Alam bakit kamo? Una-una siya yung huling pipirma ng mga budget na yan. Diba? At bakit hindi niya laki-laki ng ito lang ang laki-laki ng confidential fund niya. Diba? Magkano? 4 billion. Kung yung 4 billion confidential fund na yon ay inilaan niya yon na magkaroon ng asset para subaybayan yung national budget na yan, subaybayan yung mga congressman na or kung sino man yung empleyado ng gobyerno na magnanakaw, di sana mas maganda. Mas maganda yung kinakahinat ng national budget. Kaso ang nangyayari dyan sa confidential fund na mukhang nilalaan lang yan pangbayad para sa para sa mga komunista, para sa mga makakaliwa. Baka doon baka lang naman, baka lang oo. So what are you gonna do about it now, Mr. President? Tanggalin nyo na yan sila. Tanggalin silang lahat. Pinaka-stable yan na insurance fund yung GSIS dahil kinakaltas yan sa sweldo namin mga government employees. Tapos ganyan lang. Ilulugi. Hindi man lang sinabi sa members na sila ay nagpaplano na maglagay ng 1 billion dyan. Alam mo kung bakit? Palagay ko nga sila din may personal na mga kanya-kanya investment dyan. Dahil akala nila kikita yung online gambling. Hindi man lang sinabi sa members na sila ay nagpaplano na maglagay ng 1 billion dyan. Alam mo kung bakit? Palagay ko nga sila din may personal na mga kanya-kanyang investment dyan. Nako po, baka nga. Dahil akala nila kikita yung online gambling na yan. Nako po. Oo nga, no? Hindi ba dapat pinagbabawal yan? Tayo nga ng mga public officials na empleyado. Kahit ako, hindi ako official ngayon, public figure ako. Hindi ako dumadaan sa mga casino. Kung dumadaan man ako papuntang mga restaurant ay hiyang-hiya po ako. Kasi po talagang dapat naman ipagbawal ang mga public officials at empleyado na pumasok man lang sa casino. Lalo na po mga huwes, piskal, at mga elected official. Pero ang GSIS chair at ang mga direktor, wala silang konsensya. Naglagay ng 1 billion na pera ng GSIS at mga miyembro. So, tsaka ito maputol ko lang kayo. Alam nyo kung paano malaman natin mga pangalan ng mga congressman na contractor dyan sa flood control na yan? Ilabas ng DPWH. Diba? Ganun lang kadali. Alam nyo kasi nangyayari ngayon, pinagtatakpan ng DPWH etong mga involved na mga congressman at contractor dyan sa kanila. Oo. Ang nangyayari, ang DPWH sinisisi sa mga contractor. Tapos yung mga congressman isinisisid sa DPWH. Na kesyo wala daw silang alam. Ang may alam daw niyan, DPWH. Pero sa totoo lang,
ang pinaka ano talaga dito, magkakuntsaba ang DPWH at ang mga congressman. Yan yung kalakaran dyan. Yan yung nakikita akong kalakaran dyan. Kung gugustuhin talaga ni Marcos Jr. na ilahad sa taong bayan yung mga pangalan at ipakilala yung mga pangalan ng mga congressman na korap, kunin niya sa DPWH. Siya yung presidente. O katulad na lang niyan, halimbawa lamang, nung nilabas ni Pangulong Duterte yung list ng mga congressman, mga mayor, gobernador, kapitan, konsihal, ano pa ba? 'Di ba? Yung mga involved na mga politiko sa droga, ng mga di umano'y drug lord. Bakit nagawa ni Pangulong Duterte? Bakit nasa kanya yung mga pangalan? 'Di ba? So napaka-basic lang, presidente ka eh. So kayang-kaya din gawin niya ni Marcos Jr. na kunin niya yung mga pangalan na yun at isa publiko. Siya yung presidente, nasa kanya yung kapangyarihan, walang magagawa ang DPWH kahit anong pagtatakip nila sa mga congressman pag ginusto ng presidente yan. Yun yung totoo. Online gambling na yan. Natalong-talo na ngayon. Talong-talo na. Hindi na may babalik yung pera natin. Dapat sa mga yan, kasuhan yan ng plunder. Dahil Yun. more than 50 million yan, 1 billion na ito. Pero mo 1 billion? 1 billion pala yun. Sorry, na-post ko. Wala na pala, no? Grabe, no? Ang nilaan doon, 1 billion pesos. Dito naman tayo sa sinabi ni Manong Ted. Play. Nagtayo ang DPWH, kumuha ng kontraktor, gumasta po ng 700 plus million sa proyektong hindi gumagana. So ang tanong natin, ano ba ito? Meron ba ditong malfeasance, misfeasance, non-feasance? Meron ba pagkakamali yung contractor, DPWH, hindi ginawa ang kanilang tungkulin, kaya lugi ang taong bayan? Kasi po kaya yan ang tanong ko, kayo po naman magkaalyado ni Congressman Joel Chua na committee chairman po on good government and public accountability. Hindi po ba nung natunugan ninyo na may malfeasance dito at misfeasance, hindi ba karapat-dapat lang kung totoong gusto nyo maparusahan ng kontraktor, agad kayo naghain ng resolution o na privilege speech para imbestigahan ng komite ni Congressman Chua? Tama. Meron po yan. Meron po kaming resolution para imbestigahan yan ng good government. Lahat po yan, dokumentado po lahat yan. Asan po resolution po ninyo? Hindi ko po hawak-hawak, pero pagpasok pa lang po ng July 1, pinasok ko na po yung resolution na yan to investigate. Okay, sige Kung po. bakit po, Manong So kung meron po kayo resolution, Congressman, kasi kayo po nag-privilege speech kayo, I remember, kaya nga po nasimulan po yung investigasyon dito po kay VP Sara, because you're holding people accountable, no? Kaya nga kami humahanga po sa inyo, nag-privilege speech kayo because you would like Wow. people to be accountable Hinuhuli ni Ted, sa diba? kanilang pagwawalda sa pera ng bayan, etc. So in this case po, kung naghain kayo ng resolusyon, pero nung ka nagkaroon ng investigasyon, Ganito po, Manong Pedro, para klaro lang po tayo, no? Nung malamang po yan, na may problema yan, September 4, 2023. okay? Para po, para lang po klaro. Mm-mm. At during the hearing po, nung nag-hearing na kami, tinanong ko na po, pinaalam ko na rin kung sino may obligasyon dito. Mm-mm. At pinangakuan naman ako ng DPWH na gagawin nila at patataguin nilang pilit yung Sulong Apple Pumping Station. So ako po bilang congressman at ako po nakatira talaga dito sa lugar na sa Tondo. Inaantay ko pong gumana talaga yan. Yes, Congressman, inyo po nasabi na yan. Kaya nyo na... Hindi po, saglit lang po, kaya po kung iniisip nyo, bakit ang tagal nung pagdating po ng 2024, nung nakaraan, tumagyo po ulit at hindi pa rin gumagana. That's the time po na sinasabi sa akin ng DPWH na pupondohan na nila dahil hindi na makukuha sa repair. Nako. Yun po ang istorya talaga niya. Congressman, Kaya pagdating po, Congressman, I don't want to, na kayo po ibigyan po ng burden, dito po sa inyo pong paulit. Alam niyo kapag etong sila Manong Ted, sila tawag dito Ma'am Rowena Guason, Karen Davila,
Eh di si Karen Davila medyo medyo minsan pumapalye. Pero Manong Ted sa Ma'am Rowena Gasguason, wag na wag mong i-interviewin at wag na wag kang magkakamali sa interview nila. Talagang yari ka. Talagang puputukan at mapuputukan ka sa mga gagawin nila sa iyo. Talagang hindi mo kakayanin, no? Hindi mo kakayanin yung mga masasabi nila sa inyo. So eto no mga Marateros, dito muna tayo bago tayo mapunta doon kay Ma'am Karen sa pangsasabon niya sa isa sa mga congressman. Bakit ayaw ipatawag etong mga congressman at etong si Saldico diyan sa hearing? Oo, diyan sa hearing diyan sa Congress. Eh dito muna tayo kay Ping Lacson. Alam nyo kahit paano si Ping Lacson may pakinabang din naman pala, no? Eto nga, no, ghost budget, sabi niya. Oo, eto na, nagkakamultuhan na sila. Nagkakamultuhan na ho sa mga budget ng gobyerno, no? Grabe talaga. So eto, pakinggan natin. Sa flood control projects, ang nadiskubre umano ni Senator Ping Lacson. Kung may ghost projects, meron din daw ghost budget. Aba. Nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent. Ang galing no, ghost project tapos ghost budget. So, mga nagmumultuhan na sa palasyo, naglalabasan na yung multo sa palasyo. Marian Enriquez. Marian, ano itong ghost budget scheme na sinasabi ni Senator Lacson? Yan. Jiggy, sa simpleng salita, ito yung mga proyektong natapos na pero pinupondohan pa rin. Ang Aba. masaklap pa, sabi nga ni Senator Lacson, minsan pa ulit-ulit ang pagpopondo kahit hindi naman nasira o Yun yung masakit doon. ang proyekto. Tinawag niya itong reverse ghost budget scheme. Narito ang pahayag ni Senator Lacson. Meron kami natuklasan na parang pabaliktad na ghost. Yung proyekto na andyan na, yari na, hindi naman nabago, pinondohan sa isang budget year, yung pa rin yung proyekto. So yung iba kasi, alam mo, masyadong ganid na. No, lumusot na yung kanyang ghost project. Pinondohan sa susunod na taon, hindi pa rin ginawa. Ayon pa nga kay Senator Lacson, may mga lumapit na sa kanyang mga whistleblowers pero humihingi raw ang mga ito ng proteksyon bago magsalita. Ang Kamara naman magsasagawa rin ng investigasyon. Pero si Baguio City Mayor Benjamin Magalong dudang magtatagumpay ito lalo't may mga kongresista rin aniyang sangkot sa anomalya. I just would like to be very candid, just sagot ko dyan, I'm not very optimistic. And I don't trust the way they're doing it. Kaya nga matagal it requires a well-organized investigation. Hindi pwede kung sino-sino na. Kung hindi sanay sa investigation, naku, ma-overwhelm sila. Giit naman ng ilang leader ng Kamara, tungkulin pa rin nilang mag-imbestiga. Actually, marami na hong sinabi si Mayor Magalong na hindi masyadong maganda. No? Binanggit daw po niya na parang ang mga magpapatakbo Nako, ito na. dito ay parang... Pinagtatakpan na. Ito na yung kung may tigapagtanggol si Marcos, ito naman yung tigapagtanggol ng mga congressman. Itong, hindi ko alam kung anong pangalan nitong itong congressman na to, no? So, mabalik tayo doon kay Ping Lacson. Ang hirap nung ganun, no? Grabe. Biruin mo, nung 28, kaya nga sinasabi ko kaya kanina hindi ako nagkamali, na kung nagnakaw sila nung 2025 national budget, pwedeng magnakaw din sila nung 2024 national budget at 2023. 'Di ba? So, dapat imbestigahan yung mga taon na yon na naglabas ng budget. So dapat may imbestigahan nyo kasi katulad nung sinabi ni Ping Lacson na binigyan na ng budget nung unang taon tapos binigyan pa rin ng budget nung pangalawang taon. So asa na yung budget nung unang taon kasi hanggang ngayon sira-sira pa rin yung flood control doon sa distrito nila. So saan napunta yung unang budget na hiningi mo? Tapos yung pangalawang budget wala pa rin. Oo, kaya talagang matatawag mo na ghost project tsaka ghost budget. 'Di ba? Parang nagsalita ka lang na may nagawa ako, may ginawa akong proyekto pero wala talagang nakikita. So mahirap 'yan. Sa totoosin nga lang, mas okay pa yung multo kaysa sa flood control. Ang multo nagpaparamdam, yung flood control wala ka talagang maramdaman. Ayun yung masaklap diyan. Ayun yung masakit diyan na wala kang maramdaman kahit saan na nila. Ay nako po, ang hirap ng ganyan, no? So tuloy natin. Mga kriminal. This should be looked into by a third party Yan na, ito pa isa. group.
Pero dapat yung third party na yon meron ding expertise. Para walang politika, walang malisya. Walang politika, walang malisya. Yung investigasyon ng Tri-Committee ng Kamara sa Setyembre. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa... So yun nga no, ang masakit pa dito, ilang taon silang tumutok sa issue. Ilang taon silang tumutok sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte na nagkakahalaga lamang ng 125 million. At yung Office of the Vice President budget na 600 million. Sige, sabihin na natin. O kahit pagsamahin pa natin yung confidential fund, 125 tapos 600 OBP budget. So nasa 700 million, 725 million. So napakaliit pa rin po. 'Di ba? Ilang taon nilang pinag-aksehan ng panahon 'yan ng mga congressman. 'Di ba? Nagkaroon pa nga ng TUADCOM. Tapos ngayon may TUADCOM 2.0 pa. So ibig sabihin, yung TUADCOM na yon, yung pagpapatawag kay Pangulong Duterte, yung pagpapatawag kay General, yung kinulong nila, yung pagpapatawag kay Attorney Lopez, pagpapatawag sa mga vlogger, pagpapatawag kay Vice President Sara Duterte, yun pala ay isang napakalaking diversional tactic para hindi malaman ng taong bayan yung ginagawa nilang nakawan sa budget ng Pilipinas. So yun pala yung pinakamalaking diversion nila. Diversional tactic para hindi mapansin. So ganun ang nangyari nun. Biruin mo, ilang taon nilang pinaglaanan yun. Hearing ng hearing. 'Di ba? May mga kutob pa nga noon na kada hearing milyon ang kinikita ng mga congressman. Sabi-sabi nila noon. 'Di ba? So kapag ikaw ay malakas bumira sa mga Duterte, may ano ka pa, may tinatawag na midnight snack. Oo, may additional 1 million or 5 million sa kada hearing. So ganun kalupit ang nangyari noon. So yung nangyaring hearing sa Congress, talagang diversional tactic lamang yun para mapagtakpan nila etong issue sa flood control. So ngayon, talagang lumabas na ang katotohanan na talagang hindi na nila yan maitatago, no? So dito tayo sa pangsasabon ni Ma'am Karen Davila. Oo, yan, nakikita nyo naman yan. Ayun yung tigapagtanggol ng Congress ngayon. Grabe dito, sabon na sabon siya. Talagang, ewan ko ba't hindi binanlawan ni Ma'am Karen. So ito, panoorin natin. Yung SunWest Incorporated had 79 projects na flood control. They were given 10 billion pesos. Ang founder nun, si Zaldico. Nako. Ang Hightone, 61 projects. Nako. 4.8 billion pesos. This is on record. Nako po. Bakit di sila ang ipatawag? Para Tama. maglolokohan tayong lahat. Pinapagalitan nyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress owning contractual companies, these Tama. construction companies, and getting alleged kickbacks. So, will you call them? Well, ang trigger po for the Tri-Committee to invite anyone, including legislators, including... No, will you call Zaldico? That's a direct question. Yes, if he is named as a part of anomalous deals, then he will be asked. No, he is a founder of, he is a part owner. hindi makaporma yung loko. No, talagang kung ano-ano nang sinasabi. SunWest and Hightone. Records show it. So will they be called? And Yes. you will call them. Yes, if they are named as part of anomalous transactions relating to infrastructure Patay na. and flood control projects, Yan na. then they will be asked to sit before the Tri-Committee and explain Ayan na. themselves. But again, to be very clear, I've seen all of the other documents. I think Congressman Zaldico has already divested himself from West. I mean, as of Representative 2019. Riton, you and I know that everybody divests themselves, but that is just a matter of record. Divesting means nothing. You know that. Matanda na tayo. Alam natin yun. Pinayuhan Again, to mo. be very clear, Ginawang bata ni Karen Davila tong congressman na to. this divestment is the particular requirement under the law. No, so
Ibig sabihin, if he is actually, again, the trigger for the investigation, whoever it is, whether a legislator, contractor, high government official, if they are named in an anomalous deal, they will be asked to sit before Congress and explain themselves. Okay, because to focus on the contractors themselves would be, I would have to say, half the justice done. Because ang contractor, hindi naman lalakas ang loob ng contractor kung walang backer yan na congressman. Ay, totoo yun. Yan, yan na yung pinakatotoo dyan. Kaya nga, nagtataka ngayon yung iba na, bakit puro contractor lang ang pinag-iinitan? Unang-una, hindi makakagawa ng katarantaduhan yung contractor na yan kung hindi dahil din sa congressman. Kasi sa congressman muna, dadaan yung budget bago sa contractor. At pwede rin naman na kung dumaan man sa contractor yung pera, may sabuatan sila ng congressman. Kasi ito lang kagaya nga ng sinasabi natin, halintulad lang na lang natin kay Claire Castro. Bakit sobrang lakas ng loob ni Claire Castro na batikusin ng mga Duterte? Bakit sobrang lakas ng loob ni Claire Castro na walang nyain ng mga Duterte? Kasi nga may malakas na nasa likod niya. Sino yon? Si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko sinasabi na isa dito si Pangulong Bongbong Marcos sa involved dito sa nakawan. Pero soon baka managinip ako, andun siya. No? So, yun nga yung sinasabi ko. Totoo naman yung sinasabi ni Ma'am Karen dito na hindi gagawin ng mga kontraktor yan kung wala silang malakas na backer. Siyempre gagawin nila yan kasi nga, may backer sila, may tigapagtanggol sila, may makapangyarihan sila na kaya hindi sila natatakot. Kaya nga itong DPWH, bakit sila yung, ang kinaganda rin dito, dapat magsalita na rin sila kasi hanggat hindi sila nagsasalita dito, baka gawan sila ng katarantaduhan ng mga congressman. Sila naman yung dikdikin. Nasa kanila ibintang. Nangyari na yan Nangyari na ho yan. Marami na hong nangyayaring ganyan. Ilang beses na ho natin na natunghayan. Nakasalanan talaga nung isa. Kung sino pa yung may kasalanan, siya pa yung may ganang magpatawag. Siya pa yung may ganang magpaimbestiga dun sa ginawa niyang kasalanan. So, hindi na ho normal yan. Talagang nangyayari yan. So, tuloy natin. Alam mo naman yun, sino naman contractor gagawa ng substandard na trabaho kung hindi siya hiningan? Diba? Kinailangan na niyang magbayad in advance. So now, the contractor has no choice. Well, again, these are assumptions that you are making at this point, Karen. No? We would want to be able to see it on a fact-to-fact basis, on a case-to-case basis. Ito po actual anomalies that are being seen with the flood control project. And again, in the briefing yesterday, the DPWH actually said that to date, the 15 contractors named by the president, they have not seen yet, as of yet, anomalies relating to substandard projects, anomalies related. And why do the investigation at all? Why waste the people's money and do it if you are not out for blood? It seems to me that, you're telling me walang problema, ba't ka pa mag-iimbestiga? Kailangan natin to do a step by step. This is not a witch hunt, Karen. I think we have to be... Wait lang. Hindi pa pwedeng gano'n ginawa. Bakit yung katarantaduhan na ginawa nyo kay BP Sara, di ba? Agad din kayo doon. Kung kayo nun, kung makabatikos kayo, wagas, di ba? So dapat gawin nyo rin yan ngayon. Hindi pa pwede yan. Ngayon, sasabihin nyo, kailangan pagplanuhan ng maayos, pag-usapan ng maayos, katarantaduhan yan. Para pag-aanuhan ng maayos, harap-harapan ng lukuhan yan. Explain to the people how the process actually works for us to be able to see where the policy gaps are and to make sure that the gaps are actually plugged. No? Kaya nga, no less than Majority Leader Sandro Marcos had already stated na gusto niya yung bill ni Senate President Cheese na to further expand yung pong mga disclosures and prohibitions po ng mga magkakamag-anak ng mga politiko na sumasali po sa mga kontrata ng gobyerno. So, tsaka yung ako, mas gusto ko talaga sa Senate
sa Senate po ganapin itong hearing na to, wag sa Congress, kasi parang naglolokohan lang tayo dyan eh. Unang-una yung mga may hawak ng mga committee dyan, committee, nabubulol talaga ako dyan, sila din. So mag-iimbestigahan sila ng sila lang. 'Di ba? Sila yung mga involved dito, sila din yung mag-iimbestiga ng kalokohan nila. So katarantaduhan lang. No, magsasayang tayo ng pera diyan, pera ng taong bayan, ng mga Pilipino, yung ginagastos sa kada hearing, milyon ng gastos diyan. Tapos magkakalokohan lang. So maganda talaga may katulad niyan, abangan ho natin yung mga mangyayaring hearing sa Senado, kaya nga medyo natatakot na at naaalarma na itong si Tambaluslos, kawa ng dito mga senador ay sisimulan nitong flood control hearing na to. So abangan din natin yan. So yun mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo ho dito sa mga pagsasabon ni Karen Davila dito sa mga congressman na to, at dahil parang ayaw nila ipatawag si Saldico at dito sa sinabi ni Ma'am Rowena Guason at ni Ted Pailon. So i-comment nyo lang po dyan sa baba. At pakidamay na rin po yung join button ko dyan at super thanks. At syempre like and share tayo para lagi. Tsaka pindutin nyo na rin yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.